nga bang meron ang mahabang buhok at ito ang pinaka-inaasam ng maraming kababaihan, pati na ng mga kalalakihan? Tama nga bang gawin itong pamantayan ng kagandahan? At maituturing nga ba itong kayamanan? No to longer policy! No to longer policy! Kamakailan lang, inanunsyo ng UE o ng University of the East Manila ang kanilang di umano no long hair policy. Bawal na raw pumasok sa campus ang mga kalalakihang mahaba ang buhok. Ang resulta, nag-alboroto ang ilang mga estudyante. Sa tingin ko ay ang buhok ay hindi nakamamatay at hindi dapat putulin. Hindi naman po kasi hadlang yung buhok sa pag-aaral Kaya po pinaglalaban namin. Pero ayon sa pamunuan ng UE, nagkaroon lang daw ng miscommunication. Hindi lang daw nagkaintindihan. Sabi naman dito, long hair should just be ponytailed and well-groomed. Isa lang ang pinatunayan ng usaping ito. Pagdating sa buhok, mabilis umalma ang tao. Ika nga ng ilan, pagdating sa buhok, wala kasing pakialaman. Mula pagkabata, ang 31 anyos na si Angie, hindi na nagpagupit ng buhok. Kaya naman halos sumayad na ito sa sahig. At hindi raw shampoo ang kanyang sikreto kung bakit nananatili pa rin itong soft and shiny, kundi pinaghalong dahon ng tanglad, kalamansi at gugo. Naliligo ako, ganito lang ginagamit ko, kalamansi, tanglad, saka gugo. Yun lang, dahil mahal ang shampoo. At para raw matuyo ito, maghapon niyang ibinibilad sa araw. Kasi pag naligo ako ng mga 5 o'clock, hanggang hapon na yun, hindi pa natutuyo. Nangangalay ka maghapon, wala ka nang nagagawa pagka bagong ligo. Dahil siyang lagi mong sinusuklay na sinusuklay. Pero may iba, ang pagpapahaba ng buhok may mas malalim na dahilan. Dito sa paanan ng bundok ng Banahaw, sa Dolores, Quezon, matatagpuan ang grupong Suprema de la Iglesia del Ciudad Mística de Dios, relihiyon kung saan ang mga miyembro hindi nagpapagupit ng buhok. Ay gayon talaga ang katayuan ng mga babaeng Pilipina. Ay gusto namin huwag mawawala. Manatiling yun ay buhay sa isip at damdamin at paniwala ng tao. Dahil yung mga pagpapaputol naman ng buhok ko halos mana na yan sa mga dayuhan. Ang pagpapahaba raw ng buhok, itinuturing nilang katumbas din ang pagsunod sa iba pang mga utos ng Diyos. Sa buong mundo, kinikilala si Xi Jinping ng China bilang may pinakamahabang buhok. Umabot ito ng mahigit 5 metro. Mukhang marami-rami talaga ang obsessed o lokong-loko sa mahabang buhok. Lalo pat sa iba't ibang mga kultura, itinuturing na maganda ang pagkakaroon nito, lalo na para sa mga babae. Pero sa panahon ngayon, hindi na lang mga kalahi ni Eva ang nahihilig rito. Si Noel, 15 taon na raw niyang hindi pinapagupitan ang kanyang buhok. Ito na yung pinabisyo ko wala man ang bisyo. Gusto ko lang humaba. Mahirap mag-maintain. Kahit paputol ko ito, babayaran ng mga tiyatin. Hindi ba? Kulang pa yun sa... Pero laki ng ginastos ko. Nakakaubos daw siya ng 2 hanggang 3 sachet ng shampoo at conditioner. Kalbaryo rin daw na itapat ito sa electric fan sa loob ng kalahati hanggang 1 oras para lang matuyo. Madalas din daw siyang napagkakamalang babae. At dahil kung minsan naiinitan siya sa kanyang mahabang buhok, itinitirintas niya ito. Kung ang iba, todo karir ang pagpapahaba ng buhok, meron namang iba, halos mapanot na. Ang
Ang award-winning composer na si Willie Cruz, naiilang daw sa unti-unting pagnipis ng kanyang buhok. Meron kaming number ni Ryan Cayabyab, 2 pianos. So, he was taking yung rehearsal. Di pagkatapos, sabi niya, "Hoy, Willie Cruz, do something naman about your scalp, your hair." Kaya't nagdesisyon siyang magpa-synthetic hair implant. Ang pinakabago raw ngayon sa larangan ng hair transplant. Dito isa-isang itinatanim sa nakakalbong bahagi ng kanyang ulo ang bawat hibla ng synthetic o artificial hair. $2.80 o 140 pesos ang presyo nito kada strand o hibla. Pero sulit daw dahil matapos ang kanyang ika-7 session, kitang-kita na ang pagbabago. Kahit na ako, hindi ko masabi ano yung real hair ko. Unless alam ko lang yung area, kung saan siya nakabit. Even my friends, they looked at it. Sabi niya, hindi halata. Para naman sa mga walang pampa-implant, ang kanilang takbuhan, ang shop ni Annie, isang wig maker. Hindi raw basta-basta ang kanyang mga customer. Siya nga raw ang gumawa ng mga wig na ginagamit ni Michael V sa pagdidisguise o pagko-costume sa kanyang iba't ibang mga TV shows. Dito sa bahay ng pamilya Gloria sa Santa Mesa nila ginagawa ang kanilang mga wig. Imported pa raw mula Korea ang buhok na kanilang ginagamit. Hindi raw biro ang hirap sa pagbuo nito. Dahil isa-isa nilang itinatanim ang mga hibla ng buhok sa net na siyang magsisilbi nitong anit. Kailangan tiyaga ka magtanim. Kasi bali 2-3 hairs mo, itinatanim sa base ang bawat isa. Kaya mga 3 to 4 days, nabubuo ang isang wig. Sa araw na ito, abalang tinatapos ni Annie ang wig para sa importante niyang kliyente. Hinabi ang mga hibla ng buhok. Ikinabit sa net na magsisilbi nitong base at saka ito kinulot. Kinagabihan, idineliver na niya ito sa kanyang customer, ang replika ng Nazareno ng Quiapo. Para naman magkaroon tayo ng blessing sa kanya. Ganun lang, hindi ako nagpabayad o man. Basta yun ang aming pabor sa Nazareno. Hulog ng langit daw ang mga wig ni Annie para sa mga may cancer. Buwan ng Setyembre nung nakaraang taon, nung na-diagnose na may brain tumor ang 10 taong gulang na si Kim. Dahil dito, unti-unting nalagas ang kanyang buhok. Hanggang sa tuluyan na siyang nakalbo. Sana gumaling na ako. Para raw mapagtakpan ito, nagsusuot siya ng wig. Ilan yung mga wigs na meron ka? Isa pa lang kasi dapat talaga ayaw ni tatay. Dahil daw kasi. Dahil dito, may sorpresang inihanda para sa kanya, si Annie. Regaluhan kita ng isang wig. Para maging masaya ka, ganyan. Para pati may kapalitan niya. Maganda po. Tapos, mahaba po sa kakit po. Ayon sa kailan lang naimbentong kasabihan, kapag feeling beautiful ka o pinag-aagawan, mahaba ang iyong buhok. Pero siguro ang kagandahan, wala sa haba ng buhok yan, kundi nasa nagdadala.